Sa lechonan. Oh. Sama ka? Ayan, kita nyo naman. Naka-minor lang, parang minor lang yan. Mahigpit lang pala yung aking fan belt. Buti na lang. Ayan, magandang buhay mga ka-farmer. Medyo na-refresh ako dahil nakalanghap ako ng hangin galing sa dagat. Nakapag time in ako sa Masinloc at Subic public market mga alam mo naman yun ang isa sa mga paborito nating lugar at nakakakuha tayo ng lakas doon. So ayun, yun nga lang medyo konti ang isda at mahal. Ayan mga farmer. Pero nag-enjoy pa rin ako dahil marami pa din naman tayo nakita. Medyo mapresyo nga lang. Yung dating nakukuha kong 200, nasa 300 ngayon. Nakukuha nating 250, nasa 350. So ayun, buti na lang nakakuha po kami ng skipjack tuna na medyo mura-mura at fresh pa naman, kaya sinunggaban na namin kasi ang yellowfin po ay nasa 260. Wow, medyo mahal, 280 to 260, kaya sabi ko hindi natin kaya, hanggang 200 lang tayo. Actually dyan naman po sa lumpiang isda, ang pinagpipilian natin is yellowfin, yung barilyete, tsaka galunggong. Masarap din yung galunggong mga farmer. Kaya lang mahirap pong tsempohan talaga yung medyo mura-mura kasi nasa 280, minsan 300 pa ang kilo. Talo naman tayo doon. Kaya kung ano ang mura, doon tayo. So ayun, pinapatanggalan ko ng mga ulo. Kasi yun po ang problema natin sa barilyete pagka hindi mo naayos yung pag-i-stack mo at the same time yung tawag dito. Yun yung iniiwasan ko pero mas malasa po siya sa yellowfin. Ang para siyang tulingan. So ang problema lang natin dyan is dahil madugo, so yung pinatanggal ko na yung ulo, nakatiktik lahat bago namin i-store. Tapos sabi ko pagka mga anak na at si Chuchaya, pagka tawag dito, nagluto, kailangan lutong-luto, i-steam ng maigi yung isda para sigurado tayo. So yun lang naman, hindi pa naman nangyayari, kaya lang ako naman po, alam nyo na, medyo may experience tayo sa mga isda, kaya iniiwasan ko na rin naman pong mangyari yon. Pero nasa naman, nasa diskarte kung paano mo gagawin. Tapos nung Tuesday, di ba nagpatubig po tayo? Ikinikwento ko nga sa inyo na Saturday afternoon, sabi ko umusok yung makina natin na nag-overheat, no? Kasi nasira po pala yung fan belt doon sa radiator. So ang nangyari, sabi ko mukhang may sira. Pinaandar namin ng Monday morning. Umandar pero mahina ang hila, mahina ang hatak. At parang ang bigat nung, sabi ko pala may sira yata. So kasi pinalitan ko na ng fan belt. So sabi ko kay Nel, kakupuntahan mo na yung kasi kailangan natin din magpatubig. Tapos sabihin mo yung mga problema natin na naging problema, na nag-overheat nga. Tapos yung tangke ko may leak. Kasi pag natatagasan po yung fan belt, dun na masisira yung fan belt ng diesel, no? So diesel ang sumisira. So yun, pinuntahan niya nung Monday. Buti na lang mga farmer, ang sira lang pala ay so medyo mahigpit yung nailagay kong fan belt. Tingnan nyo nga naman talaga, medyo higpit daw yung aking nailagay na fan belt lang naman. So ngayon okay na. Ang problema naman ngayon ay kailangan daw i-dextrose na lang. So dextrose means hindi na po gagamitin yung tangke, naka-dextrose na. At anong ginagawa mo? Hindi naman akong papa mo. Saan si Nainay? Tawagin mo si Nainay. So ayun po mga ka-farmer ang pero buti na lang hindi po nasira kasi akala ko may katok na yung makina. Kasi talagang umuusok na nung pinatay ko.
So ayan, pakita ko po sa inyo yung ginawa ni Nelnel. Ngayon pinapatuyo yung ano, yung A and B. Nag-sacrifice ng galon, wala sa ayos tong batang to. Ayan. Ayun, eto. So eto, medyo nahigpitan ko. Tinamad na kasi akong i-adjust. Eto, a-adjust naman yan. So ayan, eto na po. Tamang-tama lang, in-adjust na nila. Ayan. So maluwag na, kaya lang may leak po dito. Matagas dyan, patakan to, masisira agad ito. Ngayon, ang ginawa ni Tatang, mag-dextrose na lang daw. Ayan, dextrose. Ayan. Ito. So malambot pa, matitigasin natin yan, diretso ng ganyan. So ayan po ang ano natin. Buti na lang wala pong naging sira. At kailangan pa natin kasi ay sorry. Ayan po ang ano natin. So mamaya magpapakain tayo. Makulimlim ngayon. Yan. Ang ulam namin ngayon mga ka-farmer ay ulo ng mga tambakol. Sisigang ata ni Papa Yan. Plus may lechon naman. Ay, nag-pan fry na lang si Bebe ng mga lechon. Tapos ayun, tingnan nyo ito, naglalaro. Tingnan natin kung hahabol. Tingnan natin kung hahabol. Hahabol. Tingnan natin kung hahabol siya. Inayos niya na yung mga toy niya. Ayan na. Pinasok niya na sa box niya yung mga tools niya. Tingnan natin kung susunod. Iwanan natin. Tingnan natin kung susunod yung kuluntoy na yan. Pag nakita ko na may hawak na timba, ay na, sumisigaw na. Wow, ano? Sabi namin pow, pow. Bakit? Gusto niya sumama? Ano sasabi? Inaayos niya kasi yung mga toy niya, ilalagay niya sa box. Hindi niya maiwan. Sabi daw sa'yo, pow. Ayun na. Inaayos niya eh. Sunod yan. Queen. Oh, wait. Daling mo kay Papa mo yung kunin mo. Ay. Kunin mo na, dali. Ayun, may pinapahati doon, oh. Bilis. Hindi ko pasok. Ay, bitbit niya yung tools niya. Iwan mo na yan. Sabi nga nila, enjoy mo na yung ganda ng tubig, oh. Ay, thankful tayo dahil hindi po nasira ang makina. Akala ko gagastos na naman ako ng magkano. Ay, God is good. God is good talaga. Yan ay mga ayungin. Mga ayungin natin. Yan, oh. Puro ayungin po yan. At may lumaki-laki naman na. Kaya tayo po ay nagpapasalamat dahil may mga lumaki naman na. Mabagal lang talaga, pero ayun, may mga lumaki naman. Baka butin pa po tayo next year siguro, mga hindi ko alam. Pag nakapagpataas tayo ng tubig at nakapagpapasok ng mga bagong tubig, tingnan natin kung anong magiging ano nila. Ay, bit-bit niya. Dito. Ha? Dito. Ba't hindi mo iniwan? Ba't tayo mong iwan tong laruan mo? Oh, nakapaa ka na naman.
O dyan mo lang yan, huwag ka na maglaro dyan. Magpapakain ka ba? Mawawala yan, lagay mo lang dyan. Magpapakain lang tayo ng fish. Tapos ay, tinatawag pa lang po natin yung mga isda. Kaunti pa lang ang nilalagay natin. Kamay-kamay pa lang tayo. Marami naman ang ayungin. Bagay, yung makapagpabuhay lang tayo sa pan ng ayungin eh, 'di ba? Achievement na yan na talagang kung baga ay at least 'di ba, meron tayo. Pero yung growth ay nakasalalay na sa ano yan. Kung may kapal. Kung paano natin na hihintayin at basta wag lang mamamatay mga farmer. Nag-reproduce na rin naman Bebe! Ay, pa rin to. Oh, baka mahulog kayo ha. Pag nahulog kayo, tatalon si Papa diyan. Wala po, hindi cannot be reached yung number, nagpalit siguro. Oh, yun. Oh, huwag yung sayangin yung pagkain. Sama kay Lolo. Sa lechonan. Oh. Sama ka? Lagyan mo na, sama ka na kay Lolo. Sama. Iyan, sama ka na rin. Sama ka na doon, sama ka na. Oh, bye-bye. Bye-bye. Kuya. Kuya. Sandal kayo. Bye-bye. Bye-bye. Sandal ka doon, hulog ka. Bye-bye. Bye-bye. Love you. Lokal tayo mamaya, Nogel. Bye-bye. Choy-choy talaga ito. Yung guhit na yan, yan po yung hinahabol pa natin. Kaya bukas na siguro tayo magpapatubig. Bukas na tayo magpapatubig kasi pinatitigas pa natin yung dextrose. Tawag doon ay dextrose. Wala nang tangke. Bala kong bawasan yung dakwi dito para makapagpakain din tayo. Nakakatuwa naman ang mga isda natin. Di ko napapansin ang kapal na ng kangkong dito, pagapang na ng ganon. Baka pwede nating putulin yan hanggang dito. Okay, malaki pa naman po ang space. Yun, may kangkong din doon. Okay lang yan. Okay lang po yan kasi mas kailangan natin yan pagka nagtag-init na. Actually sinasabi din naman sa mga ano na pag sobrang init mas maganda kung may ganyan ka na nasisilungan po yung mga isda kasi hindi gaanong umiinit yung tubig. Hindi nila dinidiscuss gaano yung natural food na nagagawa po nung may kangkong sa sabihin mo na 1/10 of the pond o sabihin mo ng 20% of the pond may kangkong. Hindi po nila dinidiscuss gaano kasi karamihan na nagbibigay ng tutorial sa mga ganyan is feed company. Siyempre ibibigay nila sa inyo yung maximum maximum feeding rate, 'di ba? Na
para syempre mabenta yung kanilang feeds. Yun naman talaga ang ano eh. Pero tayo naman po mga farmer ay kagaya niyan, tingnan nyo kung nag full feeding tayo, wala tong kangkong na to, ang lakas kumain yan. Although mas mabilis pong lumaki, pero yun nga, iiyak naman sa pagkain. Dito na lang tayo sa semi, diba? Lumalaki naman eh. Actually ano naman eh, binibigay ko din naman po yung gusto nila, talagang yun nga lang, talagang matamlay, diba? Yan, umiinit na. Sayang naman yung itatambay ko. Ang sarap pa naman, ang sarap pa naman pong magpakain. Malilibang ka talaga. Kikita mo yung jaguar, iba po ang kulay, at the same time iba yung laki. Pero itong mga maliliit na puro ayungin po yan. Makikita mo yung buntot, mas mahaba siya eh. Yung jaguar parang tilapia lang po siya. Ayan na ang araw. Na ang init. Bubuhos ko na to. Mauubos naman nila. Pag alis ko yan, makikita nyo po nandito na sila, nagkukumpulan. Ayan o, wala na tayo doon sa harapan. Makikita niya po gumigilid na sila. Pero binuhos ko na din yung pagkain. Kaya naman nilang ubusin. Lalo na 2 times a day na lang po ang pakain nila. So sa 28, 5 months na yan. Ito pong kumakain dito, yan po yung mga nahuli natin dati nung nagsampling tayo na 80 grams. Ilan ba? 3 months ago. 3 months ago na pala. Grabe no. Medyo mabagal po ang laki. Hindi ko alam kung dahil masikip na rin sila or dahil din sa pagkain, dahil mabagal nga sila, hindi sila ganun ka-aggressive. Tingnan nyo naman po ang kain nila, parang lang, parang alam mo yung busog na ganyan po, pero kinakain naman. Hindi talaga yung PG na tinatawag, patay gutom. Yung school of fish plus yung ayungin, kaya parang nasisikipan ako, kaya gusto ko din pong mataasan din ang tubig pa. Tapos ito pa, syempre nakakasikip din po yan yung mga tawag dito, yung mga ugat po nung halaman. Mahahaba yan, siguro mga nasa more than siguro mga 10 inches yan ang haba po nung nakalaylay na mga ugat na yan. Most likely ganon po ang niyan, sa ilalim. Kaya talagang happy sila kasi para silang nasa wild lang Kaya yung naandoon hindi po pumupunta dito. Kaya mukhang kailangan natin bawasan talaga yung duckweed para makapagpakain tayo dito. Kumapal na eh. Inagay ko nga sa sa aking mga kiat-kiat. Minalching ko. Malulusaw naman yun. Pag nalusaw naman po yun ano na yan, fertilizer na pag natunaw na ang bulok. Pero dahil medyo basa, medyo matagal. Ay, ba, may laman ba to? Itong paglagyan ng charcoal ko aking mga halaman. Ay, yan ang dami ko nang nabawas, pero 3 hango na ako. Ayan mga farmer, mukhang natubigan na naman. Okay na pala yung makina nga. So kaya lang ayaw na nung umandar ngayon. May hangin yan, kailangan i-bleed kasi nag-change kami nung nagpalit po ng tawag dito, nagpalit tayo ng sa tangke, di ba, dextrose. Dextrose kailangan nating buwasan to para pag nagpakain tayo medyo naman. Naku, meron na naman nilagay si Papa Yam makadali na naman to ng jaguar. Dami na naman jaguar. Jaguar talaga ang
number 1. Patay tayo, daming jaguar ah. Ayan, patubig tayo to 30 mga ka-farmer. Ayan, okay na, blinid lang namin ni Nelnel. Sabi ko nga bukas na, kumuha na siya ng gamit. Ayun, na-bleed na natin. So far so good. Ayan, kita nyo naman. Naka-minor lang, parang minor lang yan. Mahigpit lang pala yung aking fan belt. Buti na lang. Kinabahan ako doon. Sabi ko, madadali na naman. So ayan ay mga isda niyan. Makikita nyo, naandyan na naman yan. Nakasalubong na naman. Kasi gustong gusto po nila yung bagong tubig na pumapasok. Pero gumanda na yung ating tubig, yung quality. Gumanda. Although syempre nakikiagaw po itong halaman natin. Ang kinaganda naman yan mga ka-farmer, yung mga ammonia, yung mga kumbaga toxin nung tubig, linilinis po ng kangkong, sinisip-sip niya. Kaya malaking bagay din po yung halaman talaga. Yun nga, although sinasabi nila na kumukuha ng oxygen lalo na sa gabi, pero sa umaga naman through photosynthesis daw nagbibigay naman siya ng oxygen more than parang mas lamang yung ibinibigay niya naman kaysa sa sinisip-sip niya sa gabi So okay naman yun, tingin ko. At kung magkakaroon tayo na sabihin mo na naka-solar ka na, sa gabi ka magpapasok, di ba? Ng tubig, kung sakali. Papasok ka sa tubig sa gabi, di ba? So kung kailan siya kumukuha ng oxygen, magbigay ka naman ng through this one. Yan, malaking bagay po yan, ang yan. Yan ganda. Satisfying. Pero ayan magtataas po tayo ng tubo. Ayan pa hinahabol natin. Tingnan nyo yung overflow nya. Ayan siguro mga nasa 1.5 foot yung kanyang itataas pa. Pero kung gusto po nating itaas pa yan, bibili lang tayo ng tubong mas mas mahaba. So ayun, ang problema lang baka mamaya pag tinaas na natin ng husto dito, magkakaroon tayo ng baka lumabas na po yung tubig. So ang gagawin natin pagka mukhang kailangan, inisip ko to kagabi pag nagpataas tayo ng tubig dito po medyo mababa, so kailangan natin mag-asinta na naman dyan, and then tataasan mo na ng konti yon. Okay na yon, okay na po. Kaya ayun pero unti-unti lang may nakikita naman may nakikita naman pong pagbabago. Sabi ko nga yung ma-maximize mo lang po yung kapasidad to generate income. Itong lupang ito I think more than enough na rin naman para sa aming pamilya at para sa mga pamilya din ng tao natin. So kung mapapalakas pa natin yung lechon business, tapos meron tayong ibang extra income, sana mag-click yung iniisip ko, sana kung malay mo mag-click po yon, yung vermicomposting na yon, makakapagbigay pa po ng additional job, pati na rin po sa tao nakukuha na natin ng Carabao manure na mag-iikot sa mga baryo, na hihingiin niya din lang naman. Trabaho din yun mga ka-farmer, trabaho din po yun. Kaya sana po ay sabi nga nila sa malalim na kasalita, kasihan ng Diyos, sana kasihan ng Diyos yung plano ko. Pero nasa kanya naman po yun. Ako naman ay naghihintay lang ng magandang sinyales. Ayun. So far ayun, hanggang plano pa lang naman po tayo. At tingnan natin. Ang gusto ko naman pong business kasi is hobby turn into business Hindi tayo basta-basta na lang pumapasok sa maganda ang kita doon di ba? Maganda ang kita doon, gagayahin ko nga. Hindi tayo ganun. Lahat naman po ng
potential business na pwede mong pasukin, eh lahat naman po yan pwedeng kumita, 'di ba? So nasa sayo 'yun. Ang pinaka requirement po doon is dapat nag-i-enjoy kayo sa ginagawa niyo. Napakalaking bagay na hindi lang negosyo, dapat nag-i-enjoy ka kasi ano mo yan eh, kumbaga parang isipin mo na parang lifetime mo nang gagawin yun kasi business nga eh, di ba? Unless mabilisan lang, di ba? Pero kung pang matagalang business po ang gusto mong itayo, dapat talaga nag-i-enjoy ka. At maikli lang naman ang buhay. Sabi ko nga doon sa nag-order, sa makwento ko lang po 8% na lang ang battery. Baka sana naman maabot ko yung kanina may nag-order nakalimutan ko, farmer, Buwan ng apelyido. Pumunta daw siya dito, hinuhukay pa lang yung bahay. Sabi niya sa akin, biniro niya ako, ikaw mayaman ka na. Alam niyo ang sagot ko, opo, mayaman na. Pero pakinggan niyo po muna yung sasabihin ko. Mayaman ako dahil masaya ako sa kung ano man ang meron ako. Kontento ako sa kung ano man ang meron ako. Mayaman ka na po pagka ganon. Kung kontento ka, wala ka namang masyadong di ba? Nabibili mo naman yung simpleng bagay na gusto mo. Huwag ka lang maghangad ng napakatayog, 'di ba? Mayaman ka na 'yan. Yun lang naman eh. Kasi yung iba kasi sinusukat yung kayamanan sa kung anong sa dami ng pera, hindi po 'yun nasusukat doon. 'Di ba? Yung ma-appreciate mo lang yung bawat araw, masaya ka, nakakain mo naman yung gusto mo, 'di ba? May naitutulong ka sa kapwa. Kumpleto ba? Sapat. Mayaman ka na. Kasi sabi ko sa kanya, kung lagi ka nakatingin sa mas mayaman sa'yo, ang feeling mo laging mahirap sa'yo. Tatandaan mo na mayroong mas mahirap na nakatingin din sa'yo na iniisip niya, ito mayaman na to. Diba? Ganun naman. So, nasa sa'yo pa rin. Kaya ako nasabi sa kanya ganun. Sabi niya, oo nga. Matanda na rin po yung kausap ko. Oo nga. So ayun. Ano na naman to? Ay nako. Business ata ito Ayan ito po yung mga bisita natin. Nag-order din sila ng lechon for Christmas Day. Ayan. From saan po kayo galing? Ito na Mag-hi na po kayo. Galing kami ng Batson. Tapos doon sa lupa niya, Bamban Tarlac. Bamban. Oo, ngayon sumunod dito, papunta na. Shout out, Yayu Pagyo. Kayo po ay mga bakasyonista lang. Sila kuya ko. Balikbayan. Silang Sino po ang dalawa. balikbayan? Kayong dalawa. Pero kayo taga dito talaga sa Angeles kami. Angeles. Ayan. Shout out na. Batiin nyo na yung mga Shout out po sa Savior King Church, Ayan. Angeles City. Angeles City. Shout out mga taga-LA, Los Angeles, California. Nandito kami kay Ka-Farmers. Success. Thank you po, thank you. Shout out kay Pastor Bet, kay Kuya Leng, kay Jao, kay Kuya Wesley. Madalang lang ito makikita. Ayan. Sa Ka-Farmers. Ayun, salamat po. Sabi ko sa kanila, sana Sabado sila bumisita, nakapaglechon pa. Oh. Babalik. Babalik yan. Ayan, thank you po. Thank you po. Salamat. Punta po kami. Oo, ayan na. Tayo naman po ay nagpapatubig uli. Tuloy-tuloy lang. Ayan, mamayang gabi ko napapatayin yan. At siguro mga alas 8. Ganda na ng natin. Ang ganda na ng tubig natin. At yung mga isda natin masaya na. Ayan. Kita nyo naman, naririnig nyo. Tok. Alam mo, namimiss ko bangka. Sumakay sa bangka sa dagat. Papuntang Magalawa Island. Ayan, sarap mamingwit doon mga farmer. Nakakamiss yung tunog na ganyan. Ganyan din kasi ang tunog ng motor ng bangka. Kailan ko ba sinabi kay Bebe? Kahapon yata. Hindi ko Bebe nakakamiss yung sumakay sa bangka. Ayan, tapos na tayo. Grabe parang wala na namang nabawas sa duckweed Pagod na akong mag-angat ng duckweed, pero tingnan nyo parang wala na naman.
Dami ko nang natanggal. Kapal na. Parang nagpatong-patong na ba sila? Ayun o, belated happy birthday pala kay Tito James Retaford. Tayo na rin kay Ate Joanne. Oh. Kailangan natin yung lakas. Ano, di naman matutuyuan yan hanggang alas 8 siguro. Daming diesel, ano? Dextrose style. Tayo po ay naka dextrose. Oh, tuloy-tuloy naman. Lakas, oh. Napakalakas. Nakabirit eh. Ayun yung mga isda, oh. Kita nyo? Ayun, oh, yung parang pulang yan. Isda yan. Oh, bale. Nasa lubong sila. Ayun, paikot pala. Yan. Ayun, oh. Nandito sila. Ayun, oh. Kita nyo? At yung mga ayungin yan, nakasalubong na rin. Okay na. So ayan, marami pong salamat mga ka-farmer. Wala pa tayong upload sa Simple Pleasure. Di ako nakapag-video. Patay na naman. Sayang. So ayan, maraming salamat at magandang buhay.